give His best to us. So, atong ihatag sa Ginoo ang pinakamaayo, kay kinaiya sa Dios, iyang ihatag ang pinakamaayo kung siya mohatag. Una, He gave His Son to die for us. Pwede siguro one of His angel, no, ang iyang ipada aron magpakamatay sa cross para sa atong bayad sa atong mga sala. But God, He gave His only begotten Son. No, in our imagination, in our way of panghunahuna nato, we cannot imagine how nganong nahimo na sa Ginoo nga unsara kagamay sa tao compared to God. But that's the character of God. Iyang nang ihatag ang Ginoo mohatag, iyang gihatag ang pinakamaayo. So young people, just pray for the will of God sa inyong kinabuhi. Kung kamoy mo pili kinsa inyong mabana, kinsa inyong maasawa, di gina pinaka the best. Because if you're going to find the will of God sa imong kinabuhi, what course nga imong kuhaon, kinsay imong ikuyog sa imong kinabuhi, mo ginay pinakamaayo. Usay kita nga tao, masayop ta. Pero ang Diyos dili masayop. So, importante kayo na always find the will of God sa inyong kinabuhi. Kayong Ginoo, ang iyang gihatag nato ang pinakamaayo. No? And He prepared a beautiful place for us. We called heaven. Can you imagine, ang atong Diyos iyatang giluwas? O niya, kita nga mga Kristohanon, di na to ayuhon pag-alaga ng Ginoo. Di na to simbahon ang Diyos sa tibuok na tong kinasing-kasing. Nga ang Diyos nag-prepare siya lugar nga nindot kayo. Na gitawag na to heaven. What a great privilege that we have a God, a great God, no, o yang gihimo ang pinakamaayog yun nga iyang mahatag sa tao. So atong buhaton ang pinakamaayo para sa Diyos. And literally, God is worthy of our finest. Ang Ginoo is worthy siya. Ang ayan siya, nga ato siyang simbahon, ang ayan siya, kung mga lagad to sa Ginoo, atong ihatag ang pinaka-the best para sa Ginoo. Now, number one, God deserves our best because of who He is. Now, why we need to give our best to God? Because He is a great God. Ang atong Diyos, dili siya hamay-hamay nga Diyos. He's the only God. Wala na laing Diyos pa, siyara. He's the Lord of Lords. He's our Creator, our Redeemer. Ang Diyos mo'y naghimo kanato. Ang Diyos mo'y atong manunubos. And Revelation chapter 4, verse 11, Thou art worthy, O Lord, receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. Nga ang Diyos is worthy to receive glory and honor, nga para sa Ginoo na ganing atong himuon ang pinaka-the best para sa Ginoo. Kung nagtrabaho ka, nagtrabaho, hinundumin ninyo, nga ayaw mo paningkamot og trabaho para sa tao, himuan ninyo na para sa Ginoo. Why? Because we are bringing the name of God. Yun sila, Balo-Balo Baptist, tapulan man mo trabaho. Balo-Balo Baptist, hiwi man magtao do guan ang hollow blocks. So kita nga mga Kristohanon, naa na to, gidala na to ang ngalan sa Ginoo. So gusto sa Diyos nga atong buhaton pinaka maayo gyud nga atong mahimo o mga lagad ta sa Ginoo kanang pinaka the best gyud nga atong himuon para sa Ginoo. No? Kay worthy ang Diyos, He deserved our best because of who He is. Now, who is our God? It's a great God. The creator of this universe. He's our Redeemer. Can you imagine kung wala pa ang Ginoo? Magpakamatay sa cross, wala pa ta maluwas, wala na to madunggi ang gospel, wala na to gidawat si Jesus Christ nga atong maluluwas. Ini kamatay na to, muadto ta sa imperno, magantos ta sa walay katapusan. We deserve to go to hell because we are sinners. But because of our God, He loves us so much,
gitaghiyang gihimo ang kaluwasan nga libre, walay bayad. Ang ato lang responsibilidad is to have faith in Him and to accept that, that kanang gasa sa Dios, tuhuan nato si Jesus Christ nga atong maluluwas makaadto ta sa langit. Can you imagine? Unsa kadako na nga pribilehiyo nato. Unya mo ang atong alagaro ng Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. For thou hast created all things. Tanang butang ato makita, gihimo kani sa Ginoo. Sa pastor, panday man naghimo anang pulpito. O niya, isa man naghimo sa kahoy, ang Ginoo man. Diba? Ang Ginoo naghimo sa tanan. Ang Ginoo naghatag natong trabaho. Ang Ginoo naghatag natong negosyo. Ato nang hinumduman nga kining tanan, we must be grateful to God. Atong pasalamatan ang Ginoo ni ining mga butang nga iyang mga maayong butang nga iyang gihatag sa atong kinabuhi. In Psalm 96 verse 8, give unto the Lord glory unto His name. Sa atong pagampo, atong pasalamatan ng Diyos. Give unto the Lord glory unto His name. Sa atong pag-alagad sa Diyos, atong tinguhaon nga atong mapasidunggan ang Diyos. Dili na to tinguhaon nga atong kaugalingon mo atong pasidunggan. Amen? And then, bring an offering and come into His court. Kanang atong offering, usa na kapag pasinungog sa Diyos. Salamat ninyo mga members sa church. Sa inyong paghatag, sa inyong pag-support diya sa buluhaton sa Ginoo. Now, when you serve God, do your best for Him. Pag mag-alagat sa Ginoo, himuang tanan, pinakamaayo. If you are working in the government, do your best. Kay anak ka sa Ginoo. Kung nagtudlo ka, do it for the best. Kung naghurno ka, himua ang pinakamaayo kay para na sa Ginoo. Amen? Ili kay, basta lang ni, basta maluto lang ni cookies. Basta lang, ini kahapon, parihar tag sweldo. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos kinaiya niya kanang ayuhon gyud. Amen? Nakasala ka sa Ginoo kung nagtrabaho ka, di mo ayuhon kay gisulti na sa pulong sa Ginoo. And whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord and not unto men. Bisag nagpakaon kag baboy, nagpakaon kag manok, imo sa usaon ka pagpakaog baboy no nga maayo ginako pagpakaon. Sa una dito sa farm mayroong itlog ang manok, akong giatangan. Kay ingon sila bag-o pa ang nagbantay sa kuan. Nagbantay sa poultry ba? Siguro mga 30% nahulog nga pagkaon. Pag ana isablay lang niya. Basta mahurot niya tong kuta nga ipakaon sa manok. Unsaon na? No? Saon pagkalipay sa Ginoo niya na, bisa pag Kristohanon ka, dili yung ka panalanginan sa Ginoo. Whatsoever you do, do it heartily, not unto man, but unto the Lord. Amen? Bisan nang laba ka, Pastor, kanang nalaba day, nangalaga to sa Ginoo. Yes, nang laba ka, di mo ayuhon. Basta lang imong bason, tapos wala. Yan sila, di ko kumutuo ng kanang Biblia sa Ginoo na, kay naman sig basag Biblia. Wa malagi na kaalam. Di ba? Dadalahig ng Ginoo. No, di ba? Bisag magluto mo, magtuon, unsaon kay pinakamaayo nga mag-un-un, dili kay dugay ng inun-un, paagyapon. Say, maaslom kayo. Di man masayop magita pastor. Tinuod na. Pero unsay atong gihimo, whatsoever you do, do it heartily. Amen? Mao na'y Kristohanon. Mao na'y nagdala sa ngalan sa Ginoo. Now, when you serve God, God deserves our best because of who He is. Who is God? He's a great God. The Creator. He created us. Ang Diyos gamahanan siya, gitubos ta niya. Muna give unto the Lord the glory unto His name.
Kita ang Kristohanon. Maghimo kay tag di maayo. Maulawan sa ng Ginoo kay anak ko ta sa Ginoo. Diba? Amo nga na bago na luwas ang inyong apelyido mausab na. Siya katubas si Kwan ba, katubang diya ba ito silingan nga baptist. Ya, baptist na. Ikabalo sila anak ta sa Ginoo. But how to testify usaon na to pag-witness sa uban bisag wa ta kasulti nila. Pinaagi sa atong trabaho. No nga dili ta pala utang. Sa bantay mo na mga baptist kay mga palautang na. Maulaw ta. Mga Kristohano na diri sa church. Nagay mangutang ninyo, ina pananghid sa ni pastor. No? Kay importante na ang atong testimonyo. When you serve God, do your best for Him. Give glory unto His name. Dapat mataas ang ngalan sa Diyos sa atong kinabuhi. Anything nga dili maayo atong gihimo, mosangko na sa ngalan sa Ginoo. When you work hard for the glory of God and be honest. Dapat honest ka. Doon na ka integridad. Dili ka mangutag tinapa, ingon ka bayran na ako ni inigbalik nako kanong hapon. Wa na lang, doon na lang katuig, wa na gyud. Nagkakabayad sa tinapa. Yung pa sila, sa una kay mga anak, mananabang mo tagaan karon ma-hospital naman, no? Pero mayroong anak, wa kabayad sa mananabang. Niya, makitaan ka, nga magsuroy-suroy ka, kanang imong giutangan, maglagot na nimo. Ya, i-post pag mo squan, ni suroy ka dito, ni kaon ka dito. Yang imuutang, isa kayo kaon oroy. Pero yung utang, wag ibayad niya. Baptist ka, di na maluwas ng mga tawana. Amen? Dapat ang ngalan sa Diyos atong pasinunggan. Unsay atong himuon, atong tarungon, kay anak ta sa Ginoo. You're committing sins against God. Kung magtrabaho ka, di mo ayuhon. Magluto, manglaba, magpanday, mamintal, magdrive. Ang atong goal nga si Kristo makita sa atong kinabuhi. And because God is worthy to be honored. Ang Diyos, ang ayan siya, simbahon sa mga tao. Ang ayan siya, ilhon sa mga tao. Pinaagi sa atong kinabuhi, atong mabayaw ang ngalan sa Ginoo. Amen? And number 2, giving God our best means offering our first, not our leftovers. Giving God our best means offering our first, not our leftovers. Kanang atong ihatag sa Ginoo ang pinakamaayo, pasabutan na, ihatag na to sa Ginoo ang pinakamaayog yun. Pinakanindot. Dili ka ng leftovers. Kanang di na magamit. Kinaiya sa tao, pag naatay dagang sapatos, 20 kabog sa naatay gusto nga ihatag, no? Ako po, igo po ko ani. Kay usay, makato ko sa US, barato kay sapatos, magpalit ko, di na mo igo, ihatag ko na ni, uban. Atong pilion ang pinakabati. No? Pero Ginoo gay atong tagaan, ihatag na itong pinakamaayo. Diba? Mangalaga to sa Ginoo, yan ang pinakamaayo atong himuon. Kay Ginoo na atong gilagaran. Muna magkanta sa choir, salamat kaninyo mga choir members. You do your best. Dapat atong ikinaya, unsa atong gihimo sa church, himuag yun ang pinakamaayo. Mag-arin sa bulak, himuag yun ang pinakamaayo. Dili kayo sahay ang bulak, murag upaw, murag nag-alot nga bitang ni bugdo ang pikas. Tarungon ginato kay masuko ang Ginoo. Giving our best means offering, means
offering our first, not our leftovers. Tanaw na to in Proverbs chapter 3, verse 9. Proverbs 3, verse 9. Honor the Lord with thy substance. Atong i-honor ang Ginoo. Atong pasidunggan sa Ginoo. Atong i-acknowledge kining tanan sa Ginoo ni gipiyala nato. And with the first fruit of all thine increase. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy praises shall burst out with new wine. God honors the first fruits. Sagaran kanang pirmiro anak, pirmirong prutas, dagko na, guwapo na. Don't give God the leftovers. Ayaw nang pilian ng kani kaihid. Morning sa Ginoo ni. No, kung naibaboy sa wala may nag-offering nagbaboy no, dato no. Sa una pag-upatan diri daghang mag-offering og baboy na ay kanding no, di ba? Manok isulod sa sako. Oy, mag-offering ta sa Ginoo o sa gihatag sa Ginoo. Pero panalitan, na baboy, napulo ka baboy, baka baktin. Isa akong ihatag sa Ginoo ani kaning hapit na mamatay. Gamahanan bito ng Ginoo, Ginoo ray magbubuhi ani. Ay dili masukong Ginoo nimo ana. Pinakagwapo imong ihatag. Usay sa atong mga anak, mga bright ganing, isa ikaw magdoktor ka. Ikaw mag-eskwela ka kay bright ka. Kaning ikaw wa man kay napasaran, iwit man ka mag Bible school. Iya mo ka na ang ipa-Bible school kanang di kasabot. Man sa pastor, kining pwede ka na sila magmisyonary. Akong silang ingnon sa mag-meeting mo, me. Saon man na nga kamo mga bright, wa man mo surrender sa Ginoo. Pero kani ato mga Bible student, mga bright ni oy. Mga bright ni sila. Katong mga dili bright nangundang na. Ang nagpabilin mga bright na ni. So kung atong ihatag ang Ginoo pinaka na maayo, nagsaad ang Ginoo, ngayat ang panalanginan. So thy barns be filled with plenty. I-bless na si Ginoo. God honors the first fruit. Di na ito ihatag ka ng iwit, ka ng bati. Atong ihatag, ako, na-bless ko sa akong asawa kay mag-offering ganin na siya, dugay na sa mahuman, mamili kwarta. Siya. Kini, iko, kadugay po ni mo, parihara ng kwartahain sa Ginoo ko na. Iyang piliyon ka ng tuskig. Kanang lata. Iyang lainon. Isa ayaw ni. Kanang tuskig. Kaysa Ginoo ni. Tanaw na to. Pariharaga po ng balyo. Pero naanay proof sa Bible. Amen? Basig na anad ta. Basta sa Ginoo. Kani kay bati kaning atong ipakaon sa mga pastor. Manubag tas Ginoo na. Natay membro na ganahan magugo ka ng bang saging nga gagmay nang reject ba ako sa gingnan. Brad, ang saging idalaan na dadon ako kana lang gagmay. Kanang reject ba kay ganahan ko ana kay gamay ra nya tamis. Gamay ra ba kay kapoy man ang saging kaunon dako kayo di na to mahurot. Ya kong gitagaan niya naghatag po siya sa pastor og lain. Pareha mi nga reject. Ang usa nasuko man pastor nganuman manghatag daw kuno ko reject. Engko tagay lang to siya gagko, ako gagmay kay ganahan man ko ana. Mo man akong order nimo. No? Pero kung tagaan ta, salamat na lang punta. Amen? Kailan po ta magbagot-bot. Pero kita nga mga Kristohanon, basta Ginoo na, ihatag na itong pinakamaayo. Amen? Maghatag tagbugas para sa conference. Lamat ko niya akong asawa nga, mamili gina sa bugas nga gwapo. No? Iligay kani lang, ipakaon na ni pastor. Kani. Sa conference mo ito ni, pakaon ni kaning lagumon, dili. Suko ang Ginoo niya na. Di mo dawat ang Ginoo. Kay ang Ginoo God, ang iyang kinaya, iyang ihatag ang pinakamaayo.
So kita mga Kristiyano, tema ninyo ni, when you give to the Lord, ihatag ninyo ang pinakamaayo. When you are going to serve God, do your best. Dapat doon na tayo kakuyaw, makuyawan tak, Ginoo na ni. Basig di malipay ang Ginoo nini. Panaon na to in Malachi chapter 1, verse 6 to 8. Malachi chapter 1, verse 6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is my honor? Yun ang Ginoo, kung inyo kung amahan, aha naman ang inyong pasinungog. And if I be a master, where is my fear? Aha man ang inyong kahadlok nako kung inyo kong master. Saith the Lord of hosts, unto all praise that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? You say, Ginoo, kaahama ka na mo gidespise. Ingon ang Ginoo, you offer a polluted bread upon mine altar. Kananang di na magabamit ba, murag bread nga wana, nadaot na. Murag ilang gi-offer sa altar. And I say, where have you polluted thee? In that you say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is not evil? Mag-offer sila burnt offering, kanang mga daot, blind, kimpang, mura ilang i-offer. And if you offer the lamb and sick, it's not evil? Offer it now unto the governor. Will he please with thee? Or accept thy person, saith the Lord of hosts? Insa kung ihatag ninyo na sa gobernador ng mga masakiton, muna inyong ipakaon, malipay makahaan ng gobernador ninyo. Mga igsoon ko sa Ginoo, usa ni ka-reminders natong mga Kristohanon, nga atong ilhon ang Diyos, nga ang Diyos, gamhanan siya nga Diyos, dako siya nga Diyos, ato siyang respetuhan, ato siyang i-honor, diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nga basta Ginoo na atong tarungon. Salamat ko dinhi sa Pilipinas nga mag-ilis gyud ta musimba. Sa ubang lugar, doon ako'y natuan nga lugar nga pag musimba, walay panghilamos ang mga tao. Ang uban mo gadala paghabol. Kaingon ko, kagrabe naman po ni. No, unya pag-abot sa simbahan, ang pastor magdula-dula pa aron malingaw ang mga tao. Then dali ra kay mahuman, uli dayon. Kay kung dugayon sa pastor, di na sila mabalik kong simba. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili malipay ang Ginoo niya na. Amen? Nasuko siya sa mga pari kay wala nila ayuha ang ilang paghalad. It is a reminder to every church staff, including me as a pastor, nga dapat kung naata diri sa balay, tigumanan, we need to behave the way we dress. Amen? Ha, kamo mga young people ha, basig mamisita mo, gwapo kay mo. Pero naa sa simbahan, baliwala lang ninyo. Dili malipay ang Ginoo niya na. And then we ask blessing from God? No. He promises that He will bless us kung atong tarungon ang atong kinabuhing Kristohanon. Atong unahon ang Ginoo. Atong tahuron ng Diyos. Ato siyang unahon. Basta Ginoo na, dapat atong ayuhon. Dili malipay ang Diyos kung dili nato ayuhon ang atong pag-alagad niya. Atong tumanon ang atong gisaad sa Diyos. Kay halang doon siya. Di nato undangon, bisa pa sa una, you are so faithful to the Lord, no? Sa diha nga wa pa kay kwarta, karon gipanalanginan na ka sa Ginoo og dugang. Don't be changed. Amen? Remain as humble as before. Ya, ayuhon gyapon nimo ang pagtahod sa Dios. Dunay membro nga na gadaot ang iyang kabaw ba, gadaot kana bang hapit na gid mamatay.
Niwang na kay ang kabaw, wa na mo palit. Ingon sa pastor, atong iampo niya kung kabaw pastor nga mauli ani. Kay pag maulian gani pastor, tunga mi sa Ginoo ani. Biting ampo ang pastor. Nag-fasting ang pastor para mo ulian ang kabaw kay tunga gud sila kay dakog needs in church. After 3 ka bulan, didako na ang kabaw na ulian. Niya naningil ang pastor, Brad, kumusta ng kabaw na uli ano? Sa pastor, gitubag ta sa Ginoo. Naka-promise man siya tunga. Tapos, yanay mo palit sa kabaw. Sa pila may palit nimo sa akong kabaw? 80,000. Basta, kayo siya, 80,000? 40,000 ang ako maupiring ani. Buwan na, nagduha-duha na siya. Siya, kuha di kayo maupiring, pero nakasaan naman siya. Ayang gihimo, ina niya nagpalit sa kabaw. Palito ni mo na 80,000. Pila may ang 50% sa 80,000? 40 no? 40 ba? Saan mo, namina mo? Diba, 40? Inya nang palit sa kabaw. Insa, ibaligya ako ning kabaw kung mupalit sa ka sa akong iring. Ingon ang palit, di man ko mupalit og iring. Paminaw sa pilay palit sa kabaw ni mo, 80. Insa, kaning akong iring, kaning kabaw, palitan lang ni 2,000. Ang akong iring, palita og 78,000. Yan na. 80,000 ra gyapon, no? Pagpalitin sa pastor, ang pagkahalin sa kabaw, 2,000 ra gyud. Nga naman, wala siya kaila sa atong Ginoo, nga atong Ginoo mo itang iyas panalangin. Ha? Kung musaad ta sa Ginoo, ato nang tumanon. Amen? Nga naman, ang atong Diyos, usa siya ka Diyos nga halangdon. In Genesis chapter 4, verse 3 to 5, kita nato diri ang paghalad ni Cain ug ni Abel. Genesis chapter 4, verse 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground, an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and his offering. Diba ninyo, si Abel, iyang gipili katong tambok yun. Gihalad niya. Didala niya dito sa Ginoo. But unto Cain, unto his offering, he had no respect. And Cain was very wroth, and his countenance filled. Nasuko si Cain. Ano nasuko siya? Kay wa gidawat ang iyang offering sa Ginoo. Pero kung ato ning basahon, ingon ang Ginoo, kung imong ayuhon, if do it well, ano di man ako na dawaton? Now, Christian, paminaw mo. Maghalad kita sa Ginoo, mga lagad kita sa Ginoo, o sa itong buhaton para sa Ginoo, ayuho na to para dawaton sa Ginoo. Kaya ang Diyos, dili siya gusto nga wa say honor sa atong pagpangalagad niya, sa atong paghatag niya, o sa atong gibuhat. Wala gidawat sa Diyos ang offering ni Cain. Kaya wala niya gihatag ang pinakamaayo. Dili day tanan nga nangalagad sa Dios makadawat og ganti, kundi na to himuon ang pinakamaayo. Amen? Nang mga lagad ta sa Ginoo, apil tag choir, usahay na ay mga problema, right? Pero katong nga mga tao nga tinud-anay gyud ang ilang pag-alagad para sa Ginoo, they will endure the problem. They will continue. Nga naman, ang ilang gialagaran ang Ginoo, gusto sa Ginoo kinasing-kasing. God will not accept our services or our offering if we will not giving God our best. God looks not just of what we give, but how and when we give it. Gitanaw sa Ginoo, unsaing dili sa gitanaw og pilay mong gihatag, iyang gitanaw, yun sa nimo paghatag. Kinasing-kasing ba imong gihatag? Now,
Number 3, last. God honors those who give Him their best. Ang Ginoo mo honor siya. Ang Ginoo mo bless siya kanimo. Ang Ginoo mo bless kanato. O ang imong kinaiya basta Ginoo na maghadlo ka, ayuhon ginimo kay kani Ginoo ni. Kay ang Ginoo mo balos siya, mo reward siya sa mga tao nga naghatag sa Ginoo og pinaka the best. God respond to faith-filled obedience. Mo reward ang Diyos sa mga taong iyang gitahod o giuna ang Diyos. Mangutana ko ninyo, unsa may inyong kinaiya pag-alagad sa Diyos? Sa inyong pag-ila sa Ginoo. Inyo bang gitahod ng Diyos nga basta simba na Ginoo gyud ako unahon? Because you acknowledge that, God is the source. Siya mo'y nagkontrol sa tanan. Siya mo'y tag-iya sa tanan. And if God will bless you, walay makapugong sa panalangin sa Ginoo. Kung ang Ginoo mo pugong sa atong panalangin, wag gyud tay mahimo. Because our God is the source of everything. So, mga Kristohanon, dapat inyong maning masabtan na inyo yung unahon ng Ginoo. Inyo siyang simbahon. Inyo siyang tahuron. Basta Domingo na, bahala pagpila na diha ang ako maingkam. Tahuron ako ang Ginoo. Ako siyang unahon. Manirador ko. Di ko mag-overtime. Kay Ginoo na ni. Kay akong ihatag ang pinaka-the best sa Ginoo. Wala na yun ay negosasyon pa. Because I know that God is a great God. Tanaw na ito in Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God. Unahon. Dili leftover sa mato ko simbahan kay wa ko'y lingaw karon. Kanta ko sa choir kay murag para ganahan ko mo kanta. Dili ko ni ana ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo must be the first. Give your best para sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, all. You know what is all? Tanan. Kwarta. Sa may gitinguhan ni mo. Mo promote ka. Sa may pabang gitinguha. Unahan ko ninyo. Kay kining tanang mga butang akong idugang diha kaninyo. That's the promise of God. Amen? There's no condition nga kung kuan mangondisyon ka sa Ginoo. Basta unahon nato, sa okay ra nang dili unahon nato Ginoo basta kuan. Basta makakwarta ta. No, there's no condition. Labaw ang Diyos sa tanan. Siya mo'y tag-iya sa tanan. Kaya ang saan ng Diyos, idugang niya sa imong kinabuhi. Can you imagine? Ang Ginoo, iyang nag-andam siya, nga kung musunod ta niya, kining tanang mga butanga, idugang sa Ginoo nimo. Maybe God is waiting you. Nga imong usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Aron imong madawat ang kahibulungang grasya sa Diyos, panalangin nga giandam sa Diyos sa imong kinabuhi. Maybe now, wala nimo giuna ang Ginoo. Ika, okay raman ko, pastor. Do not wait nga kastiguhon ka sa Ginoo. Ang Ginoo, taas siyang pailob. Pero kung masuko na ang Ginoo, mo-complain na ang Ginoo, lisod na sad nato pabaliko ng Ginoo. Nga pumanalangin sa atong kinabuhi. Dapat ang mga Kristohanon, mugbatong tagkahadlok sa Diyos. Ingon na Diyos, kung amo ahaman ang akong kahadlok, bitaw no? Kung ilan na to siya nga Diyos, ingutanan siya, where's my fear? Ahaman, nga di mo mahadlok.
Na dili ko ninyo unahon. Christian, it is a great challenge to everyone of us. Unahon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya nagsaad sa tanang butang iyang idugang kanato. Now another verse. God honors those who gave Him their best. Kung imong unahon, nagtrabaho ka, ingon ka, kaning akong pagtrabaho para ni sa Ginoo, ako ning ayuhon. Nagsaad ang Ginoo, nga iya kang panalanginan. In Psalm 37 verse 4 to 5, the Bible says, delight thyself also unto the Lord, and He shall give thee desires of thine heart. Amen? Commit thy way unto the Lord, trust unto Him, and He shall bring it to pass. Imuha lang nga malipay ang Diyos sa imong kinabuhi. Unahan lang ang Ginoo. Ay lang kabalaka, makitaan ka sa uban, murag na oberte ka na ka. Pero ang Ginoo nakabalo sa tanan. Kung ang Ginoo naan nimo, ang Ginoo mo dapig nimo, makita nimo ang dakong kalainan sa imong kinabuhi. Sa batanon pa ko, agi ko magunahuna nga makatravel ko sa ubang nasod. Ang ako ra gyud. Ako'y tulo ka karsones, upat ka t-shirt, nako sapatos usa ka buok, na magminyo ko, na magkuyo ko sa akong mga anak, musimba mi diha sa Ginoo, madomingo na ako sa simbahan. That's all my dream. Wala na ko maginauna pa, uguban pa. Pero not knowingly, ang Diyos nag-andam siya mga dagkong butang sa atong kinabuhi. Amen? Now, Christian, bisa pag-unsa ka kaluoy karon tan-awon sa uban, unahan lang ang Ginoo. Kay dunay gitagana ang Dios nga mga nindot nga butang sa imong kinabuhi. Iyang gisaad na. O ato lang siyang unahon, tanang butang idugang sa Ginoo kanimo. Pero maybe today wala lang na sa imong unahuna. Okay lang. Nga akong ipaulahi ang Ginoo. Ang Ginoo, Ginoo na siya. Maningil na siya, mabot ang panahon nga iya kang paninglon. O sa hinauto na nag-pray ko, kaning mensahe, mabutang ni sa inyong kasing-kasing. Young people, unaha ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Seek first the kingdom of God. Sunda lang ang Ginoo. Alagaran lang siya. Ipadako sa inyong kinabuhi. If you are working today, work hard and be honest. Kaya ang imong pag-alagad, pagtrabaho, dili lang na tungod sa kwarta, dili tungod gusto ka makita ang Diyos sa imong kinabuhi. If you want to have a blessed life, gusto ka nga imong kinabuhi panalanginan sa Ginoo, nga mahimo kang blessing sa uban, unaha ang Diyos sa imong kinabuhi. Be consistent sa pagsimba. Be consistent sa mga butang nga para sa Ginoo. Unaha siya diha sa pagsimba. Amen? Unaha ang Diyos sa imong offering. Unaha siya sa tanang butang. When you serve God, do it with all your heart. Kung mangalagad ka sa Ginoo, do it with all your heart, and you will be rewarded. Dili mamakak ang Ginoo siyang saad. If you are working today, nagtrabaho ka diha as a Christian, you are bringing the name of God. Work with all your heart, with all your might. Kaya imong pagtrabaho, imong gidala ang ngalan sa Ginoo. Daghang mga tao maluwas tungod sa imong kinabuhi. Isa pastor, namanday raman ko. Bisag nagpanday ka. Kay anak ka sa Ginoo, Kristohanon ka, mabless ang mga tao. Pastor, gwardya raman ko. Makita ang imong amo, makita ang mga tao. You're so faithful. Ang imong ngalan, ang imong pagkakristohanon, kung makita sa uban, nga dili lang ngalan nga kristohanon, imong gi-practice. Imong giayo ang imong trabaho. They will be blessed. May mga tao nga ma-encourage sila. Maminaw sila sa pulong sa Ginoo. Tungod kay imong gihimo ang pinaka-the best. Even you are a farmers, you are a driver. Dapat atong himuon ang pinakamay unsaon ka pag-drive yun nga maayo ko pagka-drive dili magubaan sa kinan.
Unsaon ka nga magtanom kog kamote, tanom ko og talong nga daghan kog abot para makaingon ang uban, lahi gining Kristohano, no? Lahi gini sila. Dili kay amo ray madato na to. Unya, baptist ka, Kristohanon ka, hindi na maluwas imong amo. Insa sulayan ako ning mga baptist, maura magyapon. Sulayan ako ubang relihiyon, maura magyapon. No? Linlain lang na sila gituan, pero parihara, maigsoon ko sa Ginoo. Dapat makita ang Ginoo, makita ang mga tao sa atong diferensya. Amen? Nga honest ta. Magtrabaho ta, ayuhon na itong trabaho. Sa inom ninyo, ang Diyos mo reward nimo. God, He will bless you. Kung imo niyang buhaton, na kinasingkasing ang imong trabaho. When you serve God, do your best. Unaha ang Ginoo sa inyong offering. Basta mga lagad mo sa Ginoo, unaha. Basta Ginoo na, ayuha. Isa, karon, bato ko sa simbahan. Isuot ang pinakagwapo ni mong sapatos. Amen? Isa, simbahan, bitaw na. Matulog, bitaw ko dito. Wala yun magsaan ang Ginoo, ngaya ka panalanginan. Kung maunay imong ginuna. Unaha ang Diyos sa imong kinabuhi, o di gyud ka magmahay. Tanawa ang Diyos nga pinakadako sa imong kinabuhi. Alagara siya. Basta Ginoo na mo, kurog kami kaayuhon ginato ni, kaysa Ginoo ni. And God, He will bless you. He promised that He will honor you. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong pulong. Ako nag-pray, ikaw mag-bless niya to. In Jesus' name I pray. Amen. Okay?